So, ganun lang guys. May internet na ako using PPPoE. Good day guys. So, welcome to another Pisofy tutorials. So, ang dami nag-request ng video na to. And at last, nakapag-create na po kami ng video for the PPPoE setup. So, marami na nakapag-try, yung mga marunong. But still, marami pa rin nagre-request since hindi sila masyado familiar kung paano siya i-set up. So, for this setup guys, siguro mas ma-advise namin to dun sa mga VLAN setup na. Kasi pag USB to LAN, usually wala silang available na VLAN supported switch pa. So, kailangan nyo pag-purchase. Pero pag may VLAN setup na kayo, it means na meron po kayong available na VLAN supported switch. So, for this tutorial, gagamit ako ng tatlong magkakaibang switch, which is TP-Link, MikroTik Hoplite, then the new Wi-Fi. So, siguro papakita ko lang kung paano mag-create ng panibagong VLAN. Pare-paras lang sila ng concept. Actually, pare-paras yung gagawin natin, pero magkakaiba kasing interface. So, yung hindi masyado familiar, at least meron silang guide kung paano i-set up dun sa magkakaibang interface na yun. So, ayun, siguro proceed na po tayo. Magsimula tayo sa ating admin panel. So, sa ating admin panel, may makikita kayo ditong settings for the PPPoE, check configuration, add client, and then yung restart PPPoE button, yung orange na may circular arrow, then yung enabled or disabled button. So, simula tayo sa check configuration. So, na nanggaling pa sa lumang version, then nag-update sila to 4.8.6. So, para gumana guys yung inyong PPPoE setup, kailangan nyo pong i-run yung check configuration. This will install the libraries and ano pa yung kailangan ng PPPoE. So, siya yung mag-i-install guys. Also, warning lang, pag may nakasetup na kayo ng PPPoE, working na siya guys, huwag nyo na pong i-run kasi i-reinstall nyo ulit yan. Tatanggalin niya lahat ng clients nyo, mare-reset po yan. Then next is the settings. So, dito kayo mag-declare ng IP pool start. So, ito yung ano ng PPPoE server sa inyo, sa mga clients nyo. Bibigay na IP. So, start from 192.168.0.1 to 10 since meron tayong 10 available clients. So, VLAN ID is 30. So, yung 30 na yan, out of nowhere, just pick one, then save. So, ganun lang. So, any VLAN ID will work, no? Basta palitan nyo lang kung anong gusto nyo, anong preferred nyo. Pero wag yung 22 or yung ginagamit nyo sa setup nyo. Hindi po pwede yun. Magko-conflict yun. So, we need a different VLAN ID dito sa PPPoE. Kaya ibang VLAN nyo naka-save dyan. So, next yung add client. Siguro, paganahin muna natin. Then, add tayo ng client mamaya. Ito, basic lang na details. Client ID, password, IP address. Hindi siya required yung IP address. Description, hindi rin required. Pero required siya na i-assignan nyo ng speed. Then, expiration, hindi rin required. Status, ayan. Required na i-active nyo. Kasi pag in-inactive, wala din. Hindi nyo rin magagamit. So, ayan. Yan lang po yung setting guys. Napakasimple. Ang gagawin lang natin, mag-add tayo ng VLAN, then config dito sa admin panel, then shoot. Okay na. So, simula siguro ako sa MikroTik Hoplite. Dito sa Hoplite guys, ang in-upload kong config is yung ating VLAN backup. So, to proceed, ngayon, mag-create nga tayo ng panibagong VLAN, which is VLAN ID 30, no? So, punta tayo sa bridge. May makikita kayo ditong VLAN ID na 22 and 1. So, yung 22, buksan lang po natin, no? Para to check. Kasi sa aking Hoplite, meron tayong 4 na ports. Yung isa ay para sa internet, then yung tatlo para sa Pi, then sa access point. So, dito sa ating setup, meron tayong dalawa lang na naka-untag para sa access point, which is yung Ether 3, then yung WLAN 1. So, yung Ether 4, available siya dito sa ating config, no? Kung hindi siya available, guys, kailangan nyo mag-free up ng isa.
So, tatanggalin nyo yung kung alin yung gusto nyo i-free up. Kung nandito yung Ether 4 and 3, nakalagay sa untag, sample, ganito. Lagay ko yung Ether 4. Tatanggalin ko to guys. No? Or kung yung 3 tatanggalin mo yung 3. So, yun. Para ma-free up siya para dun sa ating VLAN 30. Ngayon, pansin nyo yung Pi, Ether 2, hindi ko na binanggit. Pero kailangan natin yan guys. Siya pa rin yung nakatag. So, i-create nating VLAN 30. So, create tayo ng bago. Add lang. Then, bridge VLAN. Lagyan natin 30 sa VLAN ID. Then, tag tayo ng, sabi ko nga, itatag pa rin natin yung Ether 2. Si Pi. Then, Ether 4 tayo since yun yung available ko na ports na wala siya dun sa VLAN 22. No? So, apply ko lang. Then, save. Meron na akong dalawang VLAN guys. No? Meron akong VLAN 22. Ito para sa access point sa Wi-Fi users, etc. Then, yung VLAN 30 para sa PPPoE. Then, sa port, guys, punta tayo sa ports. So, yung VLAN, yung Ether 4, actually, naka-port VLAN 22, guys. So, hindi siya nakasali dito. Siguro may mali sa config. Pero, nandito siya naka-declare na VLAN 22. So, kung nandun siya sa VLANs dito, naka-untag siya dito, tanggalin nyo. Then, mapansin nyo dito, naka-VLAN 22 siya. Palitan natin ng VLAN 30. Wala na kayo ibang gagalawin. Apply, then okay. Then, yung VLAN. Yan. So, ulitin nyo na lang. Kung hindi nyo pa na-gets, ulitin nyo yung video. So, ayan. Okay na siya, guys. Gamitin nyo na lang. Ilagay nyo yung sample router nyo or PC nyo na gusto nyong subukan yung PPPoE. So, okay na siya, guys. This is assuming na nakaset up dito yung Pi nyo na naka-VLAN na. Ayan, gagana na siya. Even though hindi siya naka-VLAN guys, even naka-USB to LAN siya, basta yung setup nyo lang, tama. So, yung Pi nyo nasa Ether 2, internet source or ISP nasa Ether 1, then yung VLAN or yung PPPoE kung saan nyo siya nilagay na ports. Yeah. So, test nyo na lang. Ito, hindi ko to iti-test kasi may nakasetup na ako doon sa TP-Link. Hindi ko nagagalawin. Pinakita ko lang kung paano sa MikroTik. Then, sunod tayo guys sa OpenWRT. So, dito papakita ko lang kung paano mag-create ng additional VLAN. So, ang gamit ko rin dito is yung ating available na config na downloadable sa ating Google Drive. Punta lang kayo sa System, then Backup and Reflash, then Upload Archive. So, restore nyo lang guys yung ating available config or backup. Then, mag-reboot na yan. Pag-reboot niya, access nyo lang yung admin panel niya, which is accessible siya using the port 4. So, yun yung management port natin. Kaya hindi ko siya gagalawin kasi doon ako nakakonect ngayon. So, let's proceed sa ating pag-create ng VLAN ID for the PPPoE. So, punta lang kayo sa network, then switch. So, mapansin nyo guys, dito sa ating switch, meron nang naka-create dyan na VLAN 22. So, yun yung ating access point VLAN. Then, gagawin natin, mag-create lang tayo ng additional VLAN. So, add VLAN lang tayo guys. So, ayan, nakapag-create na tayo ng bagong VLAN. Kita nyo, mayroon ng lumabas na 4. So, since na VLAN 30 yung ating gagawin, palitan lang natin yan ng 30. Then, next, ito, tag nyo lang, CPU. Then, yung LAN 4, hindi ko gagalawin yan kasi nga management port ko yan ngayon. So, yung LAN 3 tayo. So, sa LAN 3, off ko lang yung sa VLAN 22. Kailangan ko siyang alisin dyan. Then, i-untag ko lang siya dito. So, ganun lang kasimple yung gagawin natin. And, ito, nakatag. Ito yung connection ng ating Pi. So, ganun lang guys. So, save and apply. Then, okay na. Pwede nyo nang gamitin yan. Next, proceed tayo sa ating TP-Link. This is a 16 port. This is smart switch. Kita nyo naman yung model sa taas. So, dito guys, simple lang din. Actually, meron na akong nakasetup na PPPoE. So, siguro i-edit ko na lang. Lagay ko lang yung 30. Pakita ko lang sa inyo. Dito guys, setup ko. Dalawang port yung PPPoE na gagamitin ko. So, same nung mga nakaraang setup. MikroTik and new Wi-Fi. Yung port 1 ko, which is yun yung ginagamit ko para sa Raspberry Pi or sa Orange Pi. Then, yung PPPoE port. So, yun lang yung kailangan natin. Yung para sa Pi, then yung para sa PPPoE port. So, this is for the VLAN 30. So, nakatag lagi kung saan nakakonect yung Pi. Then, naka-untag naman kung saan i-connect yung router or yung
device. So, dalawang port yung gagamitin ko. Ito yung ginamit ko kasi wala lang. Ito lang yung available. So, nililipat ko lang dyan yung PC ko pag gusto kong ikabit siya sa PPPoE. Then, kung tatanungin nyo kung para saan yung iba, so, TV, cellphone, so dyan nakakabit yan. Nakakabit yan yung USB to LAN ko. Kahit huwag nyo nang pansinin siguro or baka nalilito na kayo. Basta tandaan nyo lang yung aking PPPoE setup kanina na sinabi. So, ganun lang guys. Pag setup, add lang kayo ng additional VLAN, then ganun na. Ito ang purpose ko lang nito is, kumbaga, pwede ko siyang i-route kung saan ko siya gusto. For example, gusto kong i-route yung USB to LAN ko sa mga routers ko na available sa bahay. Pwede ko siyang gawin. Ngayon, ang naka-route is yung VLAN. So, setup ko lang na VLAN yung Pisofy ko. Ito yung gagamitin niya. Pag USB to LAN, ito yung gagamitin niya. So, ganun lang yung guys yung ginagawa ko. Pero bago yun guys, bago ko makalimutan, so punta muna kayo sa PVID settings. So, dito, babaguhin nyo rin yung VLAN ID na nilagay nyo dun sa mga ports. So, sa ginawa natin, yung port 8 and 9, ginawa natin VLAN 30. So, kasi hindi siya gagana pag hindi mo siya binago dito. So, kailangan natin baguhin talaga. So, check nyo lang yung port na babaguhin nyo. Then, type nyo dito yung VLAN ID. Then, click apply. Ayan, pag na-apply nyo na, okay na yan guys. Yun lang. Hopefully guys, natuto kayo or na-gets nyo kung paano i-set up yung PPPoE sa ating switches. No? Then, proceed tayo sa admin panel. Create tayo ng client ID. So, sabihin na natin si client 1 ako. Then, password ko is testing. IP address, leave it blank. Description, download, let's say 4,500. Upload, let's say 6,000. Then, active. So, ang gamit ko dito guys, yung TP-Link. So, kakabit ko lang sa port 8 or 9 yung aking PC. Then, pwede ko nang gamitin yung PPPoE setup ko. Then, ito guys, makita nyo may button dito na sliding button. So, slide ko lang. Pag no internet yan, ibig sabihin kahit mag-connect si client, kahit connected siya, wala pa rin siyang internet. So, yan. Kailangan ko siyang i-slide para magkaroon ng internet. So, ngayon guys, ililipat ko lang yung aking PC sa ating PPPoE port na na-configure. So, ngayon, connected pa ako dito sa access point ng ating vendor. So, disconnect ko lang to, then i-connect ko dun sa PPPoE port na ating na-configure. So, disconnect, then connect natin sa ating PPPoE port. So, ngayon, connected na siya. So, magsa-setup tayo ngayon ng PPPoE connection. So, punta lang kayo dito guys sa ating yan. So, right click ko lang, then open network and internet settings. Then sa dial-up, set up a new connection. Connect to the internet. Yan. Broadband PPPoE. Yan. So, lagay nyo lang guys yung client ID. Is client 1. Password natin is testing. Yan. So, pangalan na natin to na PPPoE test. Yan. Then, antayin nyo lang. Mag-verify lang yan ng connection. Then, once na ma-verify niya, lalabas naman yan na connected ka na sa internet. So, yan. Lumabas na siya. You're connected to the internet. Then, close ko lang to guys. Then, close ko na rin to. So, makita nyo yan dito kung naka-Windows 10 kayo. So, gawin ko ngayon, reload ko lang para makita ko na connected na siya. Yan, kulay green na siya guys. So, punta lang ako sa speed test para ma-verify natin yung ating connection. So, nakalagay dito is 5 and 6 yung download and upload. So, verify ko lang yung upload and download speed. Yan, for the download, so medyo mataas yung ping ko. So, random yan. Minsan mababa, minsan mataas. Yan, for the download, so around 4.8, 4.8. Then, sa download naman, sa upload naman, is 5.8. Around, ganun yung value niya. So, ganun lang guys. May internet na ako using PPPoE. Yan. So, yung gamit ko ngayon is yung Orange Pi. So, again, gamit ko siya sa bahay. So, lahat ng devices na connect sa kanya using 4 na access points. So, yun lang guys. Sana po nakatulong sa inyo yung video. Kung hindi pa kayo marunong mag-setup ng PPPoE, sana ito yung maging guide nyo para magsimula ng PPPoE or i-test yung PPPoE. So, yun lang guys. Have a nice day.